Kung hindi dahil masarap yung spaghetti at maha na dala ni kuya nung hinatid tong motor, ay hindi ko to tatanggapin sana kasi yung ibang parts ng makina nasa U-box naman na. At may nakalawit pa sa ibaba. Base sa observation ko sa block ay matindi yung pinagdaanan ng motor na to. Hindi ito siya Mio guys, SYM ito na Super G na nilagyan lang ng sticker ng Mio. Since nakain ko na yung spaghetti kaya itutuloy ko na lang yung pag-aayos. Kakaiba yung isiyo nito, nakadikit mismo sa throttle body. Kadalasan sa Kimco at SYM dito sa Taiwan na maliliit na motor ay ganito yung design. Hinawi ko no, tapos nakita ko na yung piston oh. Kinabahan ako kasi stuck hindi ko magalaw yung piston sa connecting rod. Ito na at tuluyan ko na itong tanggalin ng makina sa body. Buti na lang busog ako kaya medyo malakas tayo ngayon. So ayan na, nahiwalay ko na pero nag-aalangan ako kasi parang hindi ko talaga ata kaya kasi ito. Sa sitwasyon ng motor parang may sumubok na mag-ayos nito tapos hindi tinuloy. Ibig sabihin mahirap-hirap ata ito. Kino-confirm ko yung connecting rod kung may alog ba siya kasi galing to sa matinding pag-overheat. Yung side gap niya ay minimal lang din yung alog. Nilik-test ko tong mga valves pero walang leak. Base sa observation ko, optimal talaga yung makina na to. Siguro nakalimutan lang na mayari mag-change oil. Akala niya once every 2 years. Ang unang naging problema ko ay paano tanggalin itong piston doon sa connecting rod. At pinukpok ko ng dahan-dahan at sinuportaran ko yung connecting rod sa aking kamay para hindi matatsa. Medyo hinabaan ko yung aking pasensya sa pagtanggal talaga ng piston na to. Ginamitan ko siya ng mga kung ano-anong bagay para matanggal siya na hindi mapuwersa yung piston pin. At natanggal ko naman siya. May tama yung lagayan ng piston pin. Dito muna tayo sa head. Tinanggal ko na yung mga laman loob ng head kasi huhugasan ko to. In-inspection ko yung camshaft, parang nagbrittle yung daanan ng rocker arm. Hindi siya smooth. Pero yung mga bearing niya okay na okay pa. Yung ito ano nga to, rocker arm. Alon-alon na din. Dito tayo sa valves. Okay naman itong intake at exhaust valve niya. Never been touched pa to since 2014. Yung labi din ng valve seat hindi pa malalim. Kaya proceed na tayo dito sa paglilinis. Sinabon at binuhusan ko ng gasolina. Nilinis ko yan sa abot ng aking makakaya. Nilinis ko din tong exhaust valve at nilaping ko na ito. Nawala yung video nung naglalaping ako dito. Dinala ko yung steel wool sa aking barina at nilinis ko tong mabuti dito. Nag-leak test na agad ako pagkatapos. Kamuntikan kong makalimutan i-drain tong langis. Buti na lang may natira pang langis, mga 0.01 ml. Tapos napansin ko tong kanyang transmission, alog siya. Kaya napagdesisyonan ko na ayusin ko din ito. Kakaiba yung transmission niya kasi hindi tulad ng mga Yamaha na nasa ilalim ng CVT yung takip. Ito, buong gulong yung tatanggalin mo. Masyado naman siguro siyang madalas magpalit ng gear oil once every 10 years. Medyo nahirapan ako magtanggal niyan kasi napakadikit pero natanggal ko din siya. At bumili ako ng bearing. Yung bearing na yan ay 100 lang. At hindi ko alam kung tama ba yung pagkabit ko ng bearing na ganyan ko yung diniskarte ko. Pero napasok ko naman siya ng matiwasay. Medyo nahirapan pala ako maghanap ng pyesa sa motor na to. Nagpunta ako sa mga tindahan dito sa malapit kaso wala silang available. Pero nakahanap ako sa Shopee. Umpisahan ko na tong timing chain. Magpapalit akong timing chain pero hindi ako mag-general overhaul nito kaya putulin ko lang siya. Pansinin nyo yung lumang timing chain sa bagong timing chain. Medyo banat na talaga tong luma. Medyo nahirapan tuloy ako magpasok sa bagong timing chain kasi kinuha ko man yung lumang timing chain. Pero ganun pa man ay nadugtong ko din siya ng matiwasay. Pagkatapos idugtong dapat swabe siya no. Parang yan parang walang nangyari lang na pinutol siya. Tapos nagulat ako sa black kasi walang dalang piston pin. Tapos medyo mahal yung presyo nitong black. So sa Yamaha at sa Kimco na na-experience ko, nakakuha lang ako ng black set kasama na lahat sa 1.1. Ito 2.5 ata ito. Ang dala ay ito lang black at piston ring lang. Walang piston pin pero genuine ito sa SYM talaga to sa motor na to. Tiningnan ko yung lumang piston pin. Wala na talaga, hindi na to pwede. Nag-check ako sa aking mga tambak na mga pyesa. May nakita ako sa Kimco ito. Tingin ko pareha sila ng piston pin pero magkaiba ito sila ng sukat no. 52 lang tong sa SYM. Tinry ko doon kaso medyo huot-huot siya. Kaya sabi ko cancel. Naghanap ako ulit at nakita ako yung sa aking Signos. Tapos tinry ko siya at sabing-sabi siya dyan. Hindi mahigpit, hindi rin umaalog. Pero niliha ko ng kaunti itong lagayan ng piston pin kasi may mga tama man to. At sinukat ko ding mabuti itong piston pin sa piston na bago no. At okay talaga siya. Wala siyang alog. At ikabit ko na tong piston ring sa piston. So ganyan yung piston ring orientation ko no pag ako nagkabit. Kalimutan lang natin ang lahat. Wag lang tong piston pin lock. Ikabit na agad natin yan sa kabilang side. I-lubricate natin yung buong piston ring. Naglalagay din ako oil sa black bago ko siya ikabit. Itong mga gasket na to ay iba din yung presyo nito. Hindi siya kasama dun sa set ng black. Pinalitan ko rin yung timing guide nito. Ayan, bago na yan. Pinunasan ko munang mabuti iyan bago ko nilagay yung gasket. At yung daanan ng langis galing sa oil pump ay sinure ko na malinis talaga. Pinasok ko na yung gasket. Huwag kalimutan yung dalawang dowel. At kinabit ko na yung black. At yung isang lock kinabit ko na din. Tapos ayan na, okay na siya. Dumako naman tayo dito sa head. So nilalagyan ko muna yung langis
langis yung valve stem. Tapos yung takip ikalang natin dyan. Tapos itaob natin. Tapos itong mga valves lagyan muna natin ng langis. Bago natin ilagay, itulak lang natin yan dyan. Tapos ilagay na tong mga valve spring. Dalawa yung valve spring nito, maliit at malaki. Tapos ilagay na yung valve lock. Dito sa head, bukod sa breather, meron pa siyang isa na napansin ko na madumi. Sa 2-stroke, nakita ko tong ganito parang red valve. Merong hose ito na nakadugtong. Tapos connected siya sa air cleaner. Tapos parang meron siyang sensor doon. Ewan ko anong tawag nito. Pero nilinis ko yung mabuti kahit di ko yan kilala. Before ko ikabit itong cylinder head, ay sukatin ko na kaagad yung valve clearance. Make sure ko lang na nasa top dead position itong camshaft. Ang both intake daw ay 0.12 mm plus minus 2. Ibig sabihin yan, kung 0.12 mm minus 2, okay lang. Kung plus 2, okay lang din. Sa akin dyan, sinet ko yan sa 10-12. Ikinabit ko na tong steel gasket. Huwag kalimutang ilagay yung dalawang dowel dyan. Tapos yung lower timing guide pala. Ilagay na natin yung dalawang dowel talaga. Huwag kalimutan talaga yan. Tapos sa cylinder head, nakasanayan ko na hasain siya. Gumamit ako ng liya, inilapag ko sa glass na lamisa, tapos nilagyan ko ng gasolina, tapos inikot-ikot kong ganyan. Ang reason yan ay para malinis siya at flat na flat, pangwala yung mga gas-gas na mga kaunti. So ayan na siya, parang na-reface. Kakabit ko na yung cylinder head. Hinantight ko muna yung mga stud nut, tapos tinor ko to siya gamit ang aking torque wrench na iba-iba yung reading. Kasi local. Basta pa-X yung sequence sa paghigpit. Basta ang goal, pantay-pantay yung pagkahigpit sa apat na stud nut. Dito na tayo sa timing kasi magkabit na tayo ng timing gear. Although nakatop dead na yung piston kanina pagpasok natin sa head, pero mas maigi pa din na magtingin tayo ng indicator dyan sa magneto para hindi lilihis ng isang ipin yung ating timing gear. Pag na-sure na yung sa may magneto, dito na tayo sa timing gear, no? May markings yung gear, tapos may indicator yan dyan sa may head. Tulad yan, lihis siya ng isang ipin, so mali yan, so ulitin natin siya. I-adjust natin kaunti yung pagpasok sa timing chain. Ayan na, okay na siya, magkatapat na yung markings. Dapat talaga hindi tayo magkamali dito kasi hindi under or worst, mag-abono tayo. Ikinabit ko na tong lock ng timing guard. Tapos higpitan natin tong mabuti, kontrahan natin dun sa may magneto. Tapos ikabit ko na tong makina, no? Hindi muna yung panggilid kasi gusto ko munang marinig yung andar nito bago yung panggilid ko ilagay. Medyo nahirapan ako sa kalisod magkabit nito pero okay lang, nagkaya lang naman natin. Ang diskarte ko dyan kasi mag-isa lang ako ay tinusukan ko muna ng screwdriver bago ko itusok sa kabila yung ihi. Kapoy talaga yan, oy. Sa mga magtatanong kung magkano magpagawa or magpagawa sila, wala itong bayad yung ginagawa ko, mga ma'am and sir. Pero hindi rin ako tumatanggap ng mga gawain dito kasi minsan pagod din sa trabaho. Ginagawa ko lang talaga to sa free time ko. Itong motor na to, mag 3 months na to sa akin bago ko natapos. Kasi ginagawa ko lang siya kung kailan ko gusto. Nilinis ko din pala tong throttle body niya at nilagyan ko ng tissue itong intake kasi para hindi siya malagyan ng dumi habang kinakabit ko siya sa body. Pero huwag kalimutang kunin ha pag ikabit na tong throttle body. Kinabit ko na lahat ng wiring. Meron pa ako isang problema. Ginat-ngat ni Pulgoso itong wire ng oxygen sensor. Nahirapan ako magkabit ng muffler. Kaya pinatulog ko muna tong motor. Baka mapuyat pa siya. Napansin ko na isang bolt lang pala yung muffler nito. Huwag kalimutan pala yung langis, no? Buti na lang naalala ko. Ito na yung matagal kong inantay. Mag-testing na ako. Nakita sa video na natuwang-tuwa ako dahil one click pero binakjob ko tong trabaho ko na to. Kasi naiingayan ako sa makina. Iniisip ko ano yung mali at saan nanggaling yung ingay. Pero hindi ako susuko, no? Uulitin ko to hanggat makuha ako ng tama ito. Based sa aking observation, hindi steady yung ingay. Magbabase siya sa pag-rev ko. Nag-check ako ng circulation ng langis. Minuksan ko tong takip ng malakas. Pero nanghina ako dito, no? Kasi nasayang yung buong airport ko dito sa motor. Kasi back job.